Martial Peak, Kabanata 5145. Zhou Xing. Si Yang Kai ay tumayo sa busog ng barko at tumangala, at nakita niya ang isang gulanit na warship sa kanyang harapan na tumatakas patungo sa kanilang direksyon. Isang malaking black ink cloud ang humahabol sa bagsak na warship at ito ay mabilis na papasok. Ang buong Universe Paradise ay napuno ng isang malakas na pakiramdam ng kaba. Sa loob ng black ink cloud ay isang partikular na mabangis na aura. Ito ay malinaw na isang territory lord at daan-daang black ink clansmen, kabilang ang maraming feudal lords. Isang black ink clan secret technique ang sumabog mula sa ulap, na tumama sa tumatakas na warship sa harap ng Dawn Squad, na nagdulot ng malaking pinsala. Saktong dumating ang Dawning Light para saksihan ang pag-atake ng territory lord. Isang malaking palad ang lumabas mula sa black ink cloud at sinubukang agawin ang tumatakas na warship. Sa warship, ang mga human cultivator ay nakipaglaban sa counterattack, ngunit may kaunting epekto. Ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki kaya't sila ay walang magawa upang maitaboy ang pag-atake ng territory lord. Nang makita na ang malaking maitim na kamay ay malapit ng sunggaban ang warship, isang 7th grade heaven opening realm na nakatayo sa hulihan ng warship ay biglang umungal. Bumangon. Habang siya ay umuungal, isang grand array ang na-activate, at sa isang iglap, ito ay bomb alot sa mga tumutugis na black ink clansmen. Hindi huminto ang warship, bagkus ay dirdiretsong tumakbo patungo sa portal. Hindi matrap ng Grand Array ang isang territory lord ng matagal, ngunit maaaring sapat na ito upang maantala siya ng sapat para sa squad na makatakas sa Universe Paradise na ito. Pagkatapos, nakita nila ang Dawning Light na mabilis na papalapit. Sumigaw si Feng Ying. Junior Brother Zhou. Ang 7th grade Heaven Opening Realm Master, nakaka-activate lang ng Spirit Array, ay tumingin sa kanila at nagulat na bumulalas. Senior Sister Feng, anong ginagawa mo dito? Sinabi ni Feng Ying. Napansin ni Junior Brother Yang ang isang kakaiba dito, kaya dinala niya kami dito para tingnan. Bakit may territory lord dito? Mukhang naiinis ang Junior Brother na si Zhou habang sumagot. Nagtago siya sa Black Ink Clan Army, tinatago ang kanyang aura. Maliwanag, mayroon siyang masamang intensyon. Nahuli siyang walang kamalay-malay, at hinayla sa lugar na ito bago napagtanto kung ano ang nangyayari. Saang territory lord siya? Tanong ni Yang Kai. Sumagot ang junior brother na si Zhou. Kung hindi ako nagkakamali, siya dapat si Zhou Xing. Hindi alintana kung saang grade pa sila naroroon, ang 8th grade masters at territory lords ay bihira, nakaraniwang mayroong ilang dosina sa bawat panig. Ang bilang ng mga territory lord ay palaging mas mataas, ngunit hindi sa isang malawak na margin. Ang dalawang lahi ay nag-aaway sa isa't isa sa napakaraming taon, kaya't ang pagkakakilanlan at katangian ng mga nangungunang masters ay matagal nang nalantad. Kaya, ang mga tao ay may ilang kaalaman sa lahat ng mga territory lord na kanilang kinakaharap. Tahimik na inalala ni Yang Kai ang lahat ng impormasyong inilathala ng Inner Sanctum sa Blue Sky Pass territory lords. Sa kanilang lahat, ang lakas ni Zhou Xing ay hindi ang pinakamalakas. Siya ay nasa pinakarango sa gitna sa isang lugar, mas masahol pa kaysa He Yuan halimbawa. Ang pinakadakilang kasanayan ni Zhou Xing ay ang kanyang kakayahang pigilan ang kanyang sariling aura. Kaya niyang itago ang kanyang sarili bilang isang feudal lord at itago sa loob ng regular na Black Ink na si Amy. Ang kasanayang ito ay nagbigay daan sa kanya upang madaling maiwasan ang mga mata ng 8th grade masters, at sa paggawa nito, maaari siyang maghanap ng mga pagkakataon upang magsagawa ng mga sneak attack sa mga high-value na target. Sa lahat ng mga taon ng digmaan, ilang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang malubhang nasugatan ng mga palihim na pag-atake ni Zhou Xing. Sa pagkakataong ito, nagtago siya sa Black Ink Clan Army, na nagbalat kayo bilang isang feudal lord, halatang may malisyosong intensyon, ngunit nauwi sa pagkakakulong dito ng squad na ito. Hindi pa matukoy kung ito ay ang kanyang malas o ang mga kasawian ng squad. Pinatay niya si Junior Brother Zhao. Kasunod nito, umasa kami sa iba't ibang Grand Arrays upang mabuhay hanggang ngayon. Puno ng kalungkutan ang mukha ni Junior Brother Zhou. Hindi maiiwasan na natalo sila nang makaharap nila ang isang territory lord. Si Junior Brother Zhao ay isa sa dalawang 7th grade masters ng squad na ito. Ilang oras na ba ito? Tanong ni Yang Kai. Brother Yang, alam mo na ang spirit arrays na nakaayos sa Universe Paradise na ito ay hindi idinisenyo para makitungo sa territory lords, hindi pa banggitin na si Zhou Xing ay maraming katulong na kasama niya. Ang Grand Array ay mababasag sa isang dosenang paghinga ng higit pa. Ulat ni Junior Brother Zhou. Mayroon pa bang ibang Grand Array na available? Wala. Umiling si Junior Brother Zhou. Naubos na namin ang 3 Spirit Array.
Kung hindi dahil sa tatlong iyon, natatakot ako na wala sa amin ang nakaligtas hanggang ngayon. Brother Yang, kailangan na nating umalis. Kapag nakalaya na si Zhou Xing, huli na para makatakas tayo. Tumingin si Yang Kai sa unahan at mariing sinabi. Nang pumasok kami, walang 8th grade masters na available sa labas, kaya dapat lahat sila ay nakikipaglaban pa rin sa iba pang territory lords. Kung aalis tayo ngayon, tiyak na susundan tayo ni Zhou Xing, at walang magtatali sa kanya kapag nakalabas na tayo. Nagtanong si Junior Brother Zhou. Ano ang balak gawin ni Brother Yang? Sinabi ni Yang Kai habang ipinatawag niya ang Asher Dragon Spear. Pigilan mo siya. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon ng isang 8th grade master na magagamit. Kahit na sa huli ay makawala siya rito, may isang tao sa labas na mag-aalaga sa kanya. Hindi nagatubili si Junior Brother Zhou at agad na sumang-ayon. Mabuti, gagawin natin ang iminumungkahi ni Brother Yang. Alam din niya na makapangyarihan si Yang Kai at napakalakas ng Dawn Squad. Ang kanyang squad lamang ay walang pagkakataon na manalo laban sa isang territory lord, ngunit kasama ang Dawn Squad, kahit na hindi nila maaaring patayin ang isang master, ang pagpigil sa kanya ay hindi dapat maging isang malaking isyu. Habang nag-uusap sila, nagsimulang mag-crack ang Grand Array. Sumigaw si Yang Kai. Ipaubaya mo sa akin si Zhou Xing at ingatan mo ang iyong sarili. Hindi na kailangang patayin silang lahat, ipagpaliban mo lang sila hanggat kaya mo. Kaagad pagkatapos, dumiretso siya patungo sa kalaban. Ang Grand Array ay nabasag, at si Zhou Xing ay umungal ng galit mula sa loob ng Black Ink Cloud. Galit na galit siya sa isang maliit na human squad na sinubukan siyang paglaruan ng ilang spirit array na ito. Ang bastos. Napagpasyahan niyang patayin ang mga tao ng walang awa upang mapawi ang galit sa loob niya. Dahil ang mga tao ay mayroon na ngayong purifying black ink pills, alam ni Zhou Xing na hindi niya maaaring sirain ang mga ito ng black ink strength. Kaya, maaari lamang niyang patayin ang mga ito. Gayunpaman, nang akmang kikilos siya, isang nakakasilaw na liwanag ang sumugod sa kanya. Tumangala si Zhou Xing at saglit na nataranta. Nagsimula siyang magtaka kung paanong ang Universe Paradise na ito ay biglang nagkaroon ng maliit na bilog na araw. Sa itaas ng araw, ay isang ibong may 3 paa na kumakaway. Ang maliit na araw ay naglalakbay papatungo sa kanya ng napakabilis. Sa likod ng maliit na araw, tila may isang figure na kumikinang sa nakakasilaw na liwanag. Bigla niyang napagtanto na hindi iyon ang araw, kundi ang ilang secret technique na ginawa ng isang tao. Kahit na ang isang territory lord na kasing lakas ni Zhou Xing ay nararamdaman ang banta ng secret technique na ito at alam niyang magdurusa siya kung tatapusin niya ito ng walang pagtatanggol sa sarili. Sa makatuwid, itinaas ni Zhou Xing ang kanyang mga kamay at ang makakapal na black ink clouds ay nagtipon upang bumuo ng isang hadlang upang harangan ang direksyon kung saan nanggagaling ang maliit na araw. Ang mga marahas na tunog ay sumabog habang ang mga alon ng enerhiya ay hamampod sa katawan ni Zhou Xing. Ang black ink cloud ay kapansin-pansing naninipay sa ilalim ng nagliliyab na enerhiya na sapat na init upang sunugin ang lahat ng bagay sa dinadaanan nito. Gayunpaman, siya ay isang territory lord, kaya kahit na ang Golden Crow Casting Sun ni Yang Kai ay makapangyarihan, hindi nito mapipinsala ang una sa anumang paraan. Sa kabilang banda, ang Black Ink clansmen sa paligid ni Zhou Xing ay agad na namatay. Bago pa maayos ni Zhou Xing ang kanyang sarili, isang kurtina ng mga anino ng sibat ang bumalot sa kanya, na naging sanhi ng pagtalsik ng itim na dugo at humugat ng dagandong mula sa mga labi ni Zhou Xing. Kasabay nito, ang dalawang barkong pandigma ay naglunsad ng isang volley ng mga pag-atake mula sa kanilang mga nakakasakit na hanay. Ang Black Ink clansmen ay agad na nataranta. Sa pamumuno ni Zhou Xing, ipinagpatuloy nila ang paghabol sa human warship hanggang sa wala na silang matatakbuhan, kaya paano sila ngayon ay tatalikod para atakihin sila. Gayunpaman, ilang sandali pa, nakita ng Territory Lord ang nangyayari. Noong una ay isa lamang ang bapor pandigma, ngunit ngayon, 2 na. Tila, dumating ang mga reinforcement. Bukod dito, ang barkong pandigma na dumating ay mas malaki at mas malakas. Ang Black Ink clansmen, sa kabila ng maraming nasawi sa paunang pag-atake, ay nanatiling walang takot. Sa pangunguna ng ilang feudal lords, ginamit nila ang kanilang secret technique sa pag-counterattack, na pinilit ang 2 warship na hamabi at umiwas. Parehong nasira ang warship ni Junior Brother Zhou at Dawning Light sa nakaraang labanan, partikular na ang kanilang mga kalasag na seryosong naubos. Kaya, nakatutok sila sa hindi na matamaan muli. Nagbigay ito ng pahinga sa Black Ink clansmen dahil ang daan-daan sa kanila, sa pangunguna ng mga feudal lords, ay nagsimulang bambahin ang mga warship ng walang tigil.
Ang dalawang barkong pandigma ay napilitang patuloy na magmanyobra sa paligid, na lubhang nabawasan ang tindi ng kanilang mga pag-atake. Sa kabilang banda, si Zhou Xing ay nagtamo ng daan-daang sugat sa kanyang katawan sa napakaikling panahon. Sinubukan niyang iwasan ang mga pag-atake ngunit hindi niya ito nagawang epektibo. Siya ay inaatake ng Supreme Limitless Spear Art ni Yang Kai na pinahusay ng kanyang Space Principles, kaya ang pag-iwas sa ganoong kalapit ay walang saysay. Ang sakit ay naging sanhi ng lalong galit ni Zhou Xing at siya ay tumugon ng walang awa. Dahil hindi siya makaiwas, sumuko siya sa pagsubok at sa halip ay umatake. Sa kanyang galit, buong lakas niyang ibinato ang isang suntok. Gusto niyang ipagpalit ang sugat sa sugat. Nararamdaman niya na ang tao na umaatake sa kanya ay isang 7th grade master lamang, at dahil siya ay isang territory lord, kung makipagpalitan siya ng mga sugat sa kanyang kalaban, sa huli ay lalabas siya sa itaas. Napakabisa ng kanyang suntok, dahil ang 7th grade human ay natangay sa malayo, umuubo ng dugo sa hangin. Nagpatuloy si Zhou Xing sa isa pang suntok para magbigay ng isa pang masakit na suntok sa kanyang umaatake. Biglang kamandat ang katawan ng kabilang partido, pagkatapos ay nawala. Ang suntok ni Zhou Xing ay walang tumama kundi hangin, dahilan para mawalan siya ng balanse. Habang iniisip niya kung saan napunta ang kanyang target, naramdaman niya ang isang pagpatay na layunin na nagmumula sa kanyang tagiliran. Paglingon niya, ang 7th grade master na nawala ilang sandali ang nakalipas ay lumitaw sa tabi niya kahit papaano. Ang sibat ng tao ay natulak ng matalas na may maliit na bilog na araw sa dulo nito. Nagulat si Zhou Xing ngunit mabilis na tumugon sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang kamao. Ang maliit na araw ay nalipol, ngunit si Zhou Xing ay napaatras din, ang kanyang mga kamao ay napaso habang siya ay nakangisi ng masakit. Bagamat siya ay nasugatan, ang kanyang kaaway ay nasa isang mas malala na kalagayan, na nagbubuga ng mas sariwang dugo habang siya ay lumipad pabalik sa pangalawang pagkakataon. Ang pagkakaiba sa kanilang hilaw na lakas ay hindi masusuklian ng katapangan at pagtitiyaga lamang. Si Yang Kai ay nakapatay ng isang territory lord dati. Gayunpaman, nagawa niyang patayin si Zhu Feng dahil lamang nakipagsanib puwersa si Bai Yi sa kanya. Parehong siya at si Bai Yi ay malubhang nasugatan sa labanang iyon, kahit na si Zhu Feng ay malubhang nasugatan sa simula. Kahit pabalik sa royal domain ng Mugwang, nagawa lang ni Yang Kai na habulin si He Yuan at makipaglaban sa kanya dahil ang soul ng huli ay nasugatan ng husto. Kahit na si Zhou Xing ay hindi kasing lakas ni He Yuan, o maging si Zhu Feng, siya ay kasalukuyang nasa buong lakas. Kaya, ang kasalukuyang lakas ni Yang Kai ay hindi sapat para patayin siya. Ang maganda ay kailangan lang niyang magtagal at hindi talagang labanan si Zhou Xing hanggang sa mamatay. Ang ilang mga pinsala ay hindi isang malaking bagay hanggat hindi ito nasira ang kanyang pundasyon. Sa pagtutok, ipinagpatuloy ni Yang Kai ang kanyang pag-atake at lumaban ng pabalik-balik kay Zhou Xing. Siyempre, madalas siyang nasa receiving end, ngunit sa kanyang Space Principles, imposible para kay Zhou Xing na patayin siya ng isang suntok. Mabagal na lumipas ang oras. Makalipas ang kalahating oras, isa na lang sa dalawang warship ang natira. Ang barkong pandigma ni Junior Brother Joe ay napinsala ng husto sa simula, at ngayon na ito ay inaatake ng daan-daang Black Ink Clansmen, pagkatapos ng ilang beses na tamaan, sa wakas ay hindi na ito nakahawak at nabasag. Martial Pick, Kabanata 5146. Isang labanan para malutas ang digmaan. Bago nawasak ang warship, lahat ng miyembro ng squad ay lumipat sa Dawning Light, umaasa kay Feng Ying at sa iba pa upang takpan sila sa panahon ng paglikas. Sa kabutihang palad, walang nasawi. Ang dalawang squad ay nagtagpo sa Dawning Light, ngunit ang kanilang kabuuang lakas ay hindi tumaas. Ang dahilan ay ang lahat ng artifact at array sa Dawning Light ay aktibong ginagamit ng kanilang mga regular na tauhan. Ang karagdagang mga kamay ay nagpapahintulot sa kanila na umikot ng mas madalas upang magpahinga, ngunit hindi pinahusay ang agarang pagkamatay ng Dawning Light. Ngayon, hindi maganda ang kalagayan ng buong Universe Paradise. Ang Universe Paradise na ito ay naiwan pagkatapos ng pagkamatay ng isang 7th grade human master, kaya kahit na ito ay naging isang independenteng sealed world ngayon, ito ay may mga limitasyon. Bago pumasok si Don, may mga bitik na sa world barrier nitong Universe Paradise na dulot ng pagbagsak ng mga pag-atake ni Zhou Xing. Dahil sa mga bitik na iyon kaya nakasilip si Yang Kai sa loob at natukoy na may territory lord sa loob. Naging dahilan iyon sa pagpapasya ni Yang Kai na pumasok kasama si Don para magbigay ng tulong. Ngayong sina Yang Kai at Zhou Xing ay nasa isang matinding labanan, ang marahas na pagdagsa ng enerhiya ay naging dahilan upang ang buong Universe Paradise ay lalong naging hindi matatag. Ang mga maliliit na bitik ay makikita sa kabuuan at,
malinaw naman, ang Universe Paradise na ito ay malapit ng gumuho. Kung nanatili sila sa loob ng Universe Paradise nang bumagsak ito, malamang na mahayla sila sa void. Kapag nangyari iyon, walang sinasabi kung saan sila haantong. Ito ang nasa isip na ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ay kailangang ipadala sa Universe Cave Heavens, na mas matatag. Sa ganitong paraan, ang 8th Grade Division Commanders at Territory Lords ay makakalaban ng mas mahabang panahon ng walang pag-aalala. Kung sila ay nasa Universe Paradises, sila ay babagsak hindi nagtagal pagkatapos nilang magsimulang makipaglaban. Ang Universe Paradise na ito ay nahaharap sa panganib na gumuho anumang oras. Si Yang Kai ay bihasa sa Dao of Space, at hindi natatakot sa nalalapit na pagbagsak. Kahit na siya ay talagang ipinadala sa Void, mahahanap niya ang kanyang daan pabalik ng medyo madali. May pagkakataon pa na may patapon niya si Zhou Xing sa walang kabuluhan at basta na lang siyang iwanan na nakakulong doon upang mamatay ng mag-isa. Gayunpaman, mayroon pa ring dalawang squad dito, kaya hindi niya magawa iyon. Kaya, pagkatapos ng ilan pang pakikipagpalitan kay Zhou Xing, agad na tumakbo si Yang Kai patungo sa Dawning Light habang ginagamit ang Divine Sense para magpadala ng mensahe. Pumunta ka, ngayon na. Pagkatapos ng mahabang pagkaantala, ang sitwasyon sa labas ay dapat na maayos. Kaya, dapat mayroong ilang 8th Grade Heaven Opening Masters na magagamit. Pumwesto na ang Dawning Light malapit sa portal, kaya nang dumating ang utos ni Yang Kai, agad na kinuha ni Junior Brother Joe ang kanyang Control Jade at nag-shoot ng liwanag sa kalangitan. Bumukas ang portal at mabilis na lumabas ang Dawning Light, na sinundan ng malapitan ni Yang Kai. Nakita ito ng daan-daang Black Ink Clansmen na sumusunod sa Dawning Light at sumunod pagkatapos na si Zhou Xing ang huling umalis bago muling magsara ang portal. Gayunpaman, bago pa mapatatag ni Zhou Xing ang kanyang sarili, isang maliwanag na ilaw ang bumagsak sa kanya, agad na sinira ang lahat ng kanyang mga depensa at nagdulot ng malaking sugat sa kanyang katawan. Napaungol si Zhou Xing sa sakit at galit, ibinaling ang kanyang ulo para tingnan kung sino ang umatake sa kanya, nanliit lang ang kanyang mga mata habang sumisigaw siya. Zhong Liang. Hindi lang si Zhong Liang ang naroon, pati sina Ding Yao at Liang Yulong. Pinalibutan siya ng tatlo sa isang tatsulok. Ang puso ni Zhou Xing ay nahulog sa kailaliman dahil alam niyang wala na siyang takasan. Ang tatlong army commander na ito ay pawang pinakamataas na 8th grade masters. Nang kumilos ang human squads, ginamit ng 8th grade masters na ito ang sarili nilang control jades para hilahin ang isang territory lord papunta sa kani-kanilang Universe Cave Heavens. Kahit na ang kanilang lakas ay mas malaki kaysa sa Black Ink Clan Territory Lords, imposibleng patayin ang kanilang kalaban ng ganoon kabilis sa isang patas na laban. Gayunpaman, nagayos ang Blue Sky Pass ng maraming Spirit Array sa Universe Cave Heavens na ito, na nagbigay ng malaking kalamangan sa 8th grade masters. Ang mga Spirit Array na iyon ay lahat ay nagkakahalaga ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan at inayos ng Array Great Grandmasters, kaya ang sinumang Territory Lord na nahulog sa kanila ay makikita ang kanilang lakas na pinigilan. Sa kanilang superior na lakas, geographical na kalamangan, at tulong ng ilang Spirit Arrays, hindi nakakagulat na pinatay ni Zhong Liang at ng iba pa ang kanilang mga kalaban sa maikling pagkakasunod-sunod. Kakalabas lang nilang tatlo mula sa kani-kanilang Universe Cave Heavens nang ipaalam sa kanila ni Shen Ao ang nangyari. Ang tanging dahilan kung bakit hindi nila pinilit ang kanilang pagpasok ay hindi nila tiyak kung anong uri ng mga epekto ang magdudulot para sa mga nasa loob ng Universe Paradise. Nang lumitaw ang Dawning Light at Yang Kai, na sinundan ng daan-daang Black Ink Clansmen, ang tatlong army commander ay mabilis na kinatay ang pinaghalong isda bago ibinaling ang kanilang atensyon kay Zhou Xing. Ang lakas ng Territory Lord na ito ay itinuturing na average sa pinakamahusay, kaya paanong si Zhou Xing ay magiging katugma ng tatlong army commander? Si Zhong Liang at ang dalawa pa sa kanila ay hindi umimik bago gumamit ng kani-kanilang secret techniques para salakayin si Zhou Xing mula sa lahat ng panig. Sa hindi kalayuan, si Yang Kai at ang iba pa ay nanunood mula sa malayo sakay ng Dawning Light. Hindi lang sila, kundi marami pang mga squad, na naglinis na ng kanilang mga kalaban, ang nanood ng palabas. Ang mga squad na ito ay sunod-sunod na nagpakita, nakapalibot sa buong patong-patong ng larangan ng digmaan. Si Zhou Xing ay mapapahamak. Mahinang sabi ni Fang Ying. Sa ilalim ng pinagsama-samang pag-atake ng tatlong army commander, kahit na ang pinakamalakas na territory lords ay hindi makakaligtas, kaya ang pagbagsak ni Zhou Xing ay sandali lang. Ang atensyon ni Yang Kai ay wala kay Zhou Xing at sa tatlong army commander, ngunit sa halip ay nakatutok sa isang lugar na malayo. Daan-daang libong kilometro ang layo, malalakas na pagsabog ang nagaganap.
Para maramdaman niya ang mga shockwave sa malayong ito ay nangangahulugan na ang lakas ng mga nakikipaglaban ay napakalaki. Sa labas ng Blue Sky Pass, walang mga puwersang malapit sa kung saan nagaganap ang labanan. Kaya, halatang ang labanan sa malayo ay sa pagitan ng Old Ancestor at ng Royal Lord. Hindi alam kung kailan at paano nagsimulang mag-away ang dalawa. Hindi man lang ito napansin ni Yang Kai noon pa man. Gayunpaman, kahit na ang 8th grade masters ay hindi madaling makialam sa ganitong uri ng labanan. Kaya, hindi rin naisipan ni Yang Kai na manood. Ang Royal Lord at Old Ancestor ay matandang magkaribal, at ang labanang ito ay malamang na magtatapos sa kapwa pagkatalo. Patuloy na bumukas ang mga portal sa kanilang paligid, at mula sa mga portal na iyon ay lumabas ang mga matagumpay na squad. Sunod-sunod ding lumitaw ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters, habang ang ilang Territory Lords ay lumitaw kaagad pagkatapos nila. Hindi dahil ang mga Territory Lord na ito ay nagawang patayin ang 8th grade Masters para makaalis sa bitag. Kung tutusin, may mga spirit array na nakaayos sa Universe Cave Heavens para hindi sila makatakas kahit na napatay nila ang 8th grade Division Commanders na lumalaban sa kanila. Gayunpaman, kapag ang labanan ay nagtagal ng masyadong mahaba, ang Universe Cave Heaven mismo ay magiging hindi matatag, nagagawa ng isang nalalapit na pagbagsak. Sa makatuwid, ang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay walang pagpipilian kundi buksan ang portal upang umalis upang hindi mahuli sa pagbagsak. Kapag nangyari iyon, natural na masusundan sila ng Territory Lord. Ang mga Territory Lord na iyon na maswerteng nakaligtas ay agad na gumamit ng anumang paraan upang makatakas. Alam nila na pagkatapos na i-activate ng humans ang mga traps na ito, na inabot ng 100 taon upang may set up, natapos na ang Black Ink Clan. Ang pananatili sa paligid ay katulad ng panliligaw sa kamatayan. Kaya, kinailangan nilang tumakas. Sa pamamagitan lamang ng pagtakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong mabuhay at makabangon mula sa sakuna na ito. Sa makatuwid, wala na silang pagnanais na lumaban pa at naghanap na lamang ng pagkakataong tumakas. Siyempre, ang mga 8th grade Heaven Realm Masters na iyon na nabigong pumatay sa kani-kanilang mga kalaban sa loob ng kanilang nakatalagang Universe Cave Heaven ay hindi hahayaan ng madali ang kanilang biktima at patuloy na hinabol sila sa kawalan. Sa ilalim ng mga pag-atake ng tatlong army commander, si Zhou Xing ay nakatagal lamang ng wala pang kalahating tasa ng oras ng tsaa bago hinampas ni Ding Yao ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamao. Parami ng parami ang mga squad na lumabas mula sa iba't ibang mga portal, higit sa lahat ay buo. Sa kabutihang palad, ang hindi pinalad na engkwentro ni Junior Brother Joe Squad ay isang kakaibang kaso. Lumitaw din ang maraming nag-iisang 8th grade Heaven Opening Realm Masters, na ang mga paglitaw ay nangangahulugan ng pagbagsak ng isang Territory Lord. Ito ay isang maluwalhating resulta. Ang lahi ng tao ay lumalaban sa Black Ink Clan sa loob ng napakaraming taon, at ang dalawang panig ay hindi mabilang na beses na lumaban, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng gayong mapagpasyang tagumpay. Nakikita nila na mga 20 Territory Lord ang napatay, at hindi pa iyon binibilang ang mga lumalaban pa at hindi nagpakita. Tiyak na marami pa sa paglipas ng panahon. Sa nakaraan, ang pagpatay sa higit sa 20 Territory Lords sa isang labanan ay hindi maisip. Ang pinakamaraming Territory Lords na napatay sa isang labanan ay 5, at iyon ay sa halaga ng 2 8th grade Division Commander. Kung isasaalang-alang ang lakas ng Territory Lords, habang hindi masyadong mahirap para sa 8th grade Masters na talunin sila, ang pagpatay sa kanila ay isang mas mahirap na gawain. Kung hindi dahil sa mga bitag ng Universe Cave Heaven, na naset up ng maaga, paano makakamit ng Blue Sky Pass ang napakalaking tagumpay? Na-overwhelmed din si Yang Kai. Noong una niyang tinulungan ang Blue Sky Pass na mahanap ang mga portal para sa Universe Paradise at Universe Cave Heaven, alam niyang maaari nilang bigyan ng hindi magandang sorpresa ang Black Ink Clan, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki. Kung nagkaroon ng napakalaking tagumpay ang Blue Sky Pass, magkakaroon din ng magagandang resulta ang Yin Yang Pass. Total, tinulungan din niya silang buksan ang Universe Cave Heavens at Universe Paradises sa paligid ng Great Pass nila. Gayunpaman, ang balita ng napakalaking pagkatalo na ito ay tiyak na ipapakalat sa Black Ink Clan. Kaya, hindi makatotohanan para sa Yin Yang Pass na umasa ng mga resulta ng ganito kalaki. Sa napakaraming Territory Lords na napatay, natural na daan-daang beses na mas marami ang namatay at nasugatan ang mas mahihinang Black Ink Clansmen. Isang labanan ang nagpabago sa buong takbo ng digmaan. Ang Black Ink Clan sa Blue Sky Theater ay dumanas ng napakalaking pagkatalo. Ang naghihintay sa Blue Sky Pass ay isang panahon ng kapayapaan sa loob ng hindi bababa sa 1,000 taon o higit pa, kung saan hindi makakaatake ang Black Ink Clan.
Gayunpaman, sapat ba ito para masiyahan si Zhongliang at ang iba pang mga nakatataas? Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanila na magdagdag ng insulto sa pinsala sa Black Ink Clan. Kaya, makalipas ang 2 araw, natipon ng Blue Sky Pass ang 38th Grade Heaven Opening Realm Masters at 20,000 troops na pinamumunuan ng ilang army commander para mas lumalim sa kawalan patungo sa teritoryo ng Black Ink Clan. Ang Blue Sky Pass ay hindi napunta sa pagkakataong ito, nag-iiwan pa rin ng malaking contingent upang bantayan ang Great Pass. Bukod pa rito, may ilang mga laban sa Universe Cave Heaven na hindi pa natatapos na nangangailangan ng ilang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters na bantayan. Ang 38th grade at isang 20,000 malakas na army ay halos kalahati ng lakas ng labanan ng Blue Sky Pass. Hindi na sila makaalis pa ng mga sundalo. Dahil si Yang Kai ay nagdala ng Purifying Light, si Zhongliang at ang iba pa ay nagpaplano para sa krusada na ito. Gayunpaman, ang anumang pagsalakay sa teritoryo ng kalaban ay napakahalaga at maglalaan ng oras upang mapaghandaan. Ngayon na ang pagkakataon ay dumating, sila ay sabik na itulak pabalik laban sa kaaway, na malubhang nanghina, at layunin para sa Royal City. Natural, ang Blue Sky Pass ay may maliit na inaasahan na ang kampanyang ito ay magiging sapat upang ganap na maalis ang Black Ink Clan. Hanggat hindi papatay ang Royal Lord, hindi babagsak ang Royal City. Isa lamang itong uri ng eksperimento para sa hinaharap. Kasabay nito, ito rin ay upang magtatag ng isang president at patunayan na posible na dalhin ang laban sa Black Ink Clan. Ito ay isang matagal nang itinatag na plano. Gayunpaman, maliban sa 8th grade commander, walang nakakaalam tungkol dito. Kaya, pagkatapos marinig ang tungkol sa krusada, maraming Heaven Opening Realm Masters ang nasa sabik. Ang human race ay nakulong sa iba't ibang Great Passes sa loob ng maraming taon, at sa wakas, nagkaroon sila ng pagkakataong maglunsad ng isang tunay na kontra-atake. Marshall Pick, Kabanata 5147. Ang kilusan. Malinaw na pinlano ng Blue Sky Pass ang krusada na ito sa mahabang panahon. Imposibleng magkaroon ng ganoong plano sa loob lamang ng 2 araw. Ang Expeditionary Force ay pinangunahan ng 2 Army Commander, sina Ding Yao at Liang Yulong. 2 Purifying Black Ink battleships ang nadeploy kasama ang humigit kumulang 1,500 warships ng iba't ibang grado. Ang malaking puwersa ay umalis mula sa Blue Sky Pass sa sandaling makumplito ang paghahanda. Ang Dawn Squad ay bahagi rin ng Expeditionary Force, ang mga miyembro ng squad nito ay humalili sa pagpapatakbo ng Dawning Light habang ang mga wala sa tungkulin ay gumugol ng kanilang oras sa kanilang mga cabin upang maibalik ang kanilang mga sarili. Ang pinsala sa Dawning Light ay naayos na ng Array Masters at Artifact Refiners bago sila umalis sa Blue Sky Pass, kaya maganda ito bilang bago. Gayunpaman, para sa krusada na ito, hindi sila nagdadala ng maraming Array Masters at Artifact Refiner. Kaya, kung ang isang warship ay nasira, maaaring hindi ito ma-repair sa maikling panahon. Ang krusada na ito ay ibang-iba sa pagbabantay sa Great Pass. Kapag sinusuportahan ng Blue Sky Pass, ang humans ay maaaring lumaban ng may kumpiyansa at walang takot. Kahit na nasira ang kanilang warship, malapit ang logistical support. Gayunpaman, ang isang krusada ay hindi pareho, dahil ang mga linya ng supply at logistic upang suportahan ang mga sundalo ay iuunat sa isang mas malaking lugar. Kung hindi matutugunan ang usaping ito ay magiging isang malaking hadlang para sa krusada na ito. Gayunpaman, ang kakulangan na ito ay hindi maaaring maayos na malutas. Kung ang lahat ng magagamit na Array Masters at Artifact Refiners ay nakilos para sa krusada, mangangailangan sila ng malaking grupo ng mga sundalo para protektahan sila, nabawasan ang kabuuang kakayahan sa pakikipaglaban ng krusada. Samantala, ang krusada na ito ay higit pa sa isang pagtatangka na gumawa ng isang pahayag sa halip na isang sama-samang pagsisikap na alisin ang Black Ink Clan minsan at para sa lahat. Kalahating buwan pagkatapos umalis ang Expeditionary Force sa Blue Sky Pass, nakipaglaban ito sa una nitong malaking labanan sa isang Black Ink Clan army na halos 300,000. Ang 700,000 Black Ink Clansmen na dati nang sumalakay sa Blue Sky Pass ay halos lahat ay patay o malubhang nasugatan, kaya ang 300,000 na ito ay natipon mula sa mga reserba ng Black Ink Clan. Ito ang modus operandi ng Black Ink Clan, na nagpapadala ng sunod-sunod na alon ng mga sundalo upang labanan ang isang matagalang labanan. Sa tuwing may nangyaring pagkubkob sa isang Great Pass, ang humans ay kailangang magtiis ng maraming alon ng pag-atake ng mga kasunod na reinforcement ng kaaway, at sa pagkakataong ito ay walang exception. Gayunpaman, ang pagbagsak ng Black Ink Clan's main army sa frontline ay masyadong biglaan.
Ang 100 taong plano ng Blue Sky Pass ay isang malaking bitag na sumipsip sa Black Ink Clan Army, sa maraming Universe Paradise at Cave Heavens, kung saan sila ay walang awang pinatay. Ang Reinforcement Army na nagmula sa Black Ink Clan ay hindi nakatanggap ng balita sa tamang oras at pinamunuan sila ng nag-iisang Territory Lord habang lumilipad sila patungo sa Blue Sky Pass. Nang magkasalubong sila, ang nangungunang Territory Lord ay halatang hindi alam kung ano ang nangyari at ganap na nahuli. Sa 300,000 reinforcements, halos 200,000 ay cannon fodder habang 100,000 lamang ang high grade o mas mataas. Bukod sa nag-iisang Territory Lord, ang pinakamalakas na master sa mga tropa ay ang Feudal Lords. Ang ganitong lineup ay hindi tugma para sa mga elite na sundalo ng Expeditionary Force. Mabilis na napagtanto ng Territory Lord na may mali at agad na inutusan ang lahat ng low-grade cannon fodder na umahan patungo sa Expeditionary Force habang siya ay tumakas sa unang pagkakataon. Hindi man lang niya inabala ang iba pa niyang 100,000 tropa. Isa na namang malaking tagumpay ito para sa mga tao. Ang 300,000 Black Ink Clan Army ay nabigla. Nang walang mga Territory Lord na mamumuno at masisilungan sila, walang makakalaban sa 38th Grade Heaven Opening Realm Masters. Kaya, ang mga barkong pandigma ay tumulak pasulong sa isang tuwid na linya at pinutol ang mga nakakalat na Black Ink Clansmen. Isang araw lang ang inabot nila para talunin ang Reinforcement Army na ito. Ang Expeditionary Force pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsulong ng hindi napigilan, na ang mga tanawin ay nakatutok sa Royal City. Sa daan, ang sinumang Black Ink Clansmen na nakatagpo nila ay pinatay. Pagkaraan ng isa pang buwan, nakarating sila sa unang teritoryo na kontrolado ng isang Territory Lord. Ito ay isa sa mga pinakamalawak na teritoryo ng Territory Lord, kaya ang itinalaga dito ay natural na hindi masyadong malakas dahil siya ang unang sasagutin ng anumang pag-atake ng tao. Sa katunayan, ang nasasakupan ng Territory Lord na ito ay inaatake ng mga tao noon. Sa huling pagkakataon na pinamunuan ng Old Ancestor ang isang malaking hukbo upang salakayin ang teritoryong ito, si Yang Kai ay nakatira dito kasama si Nuyan. Ayon sa limitadong impormasyong makukuha sa Blue Sky Pass, ang may-ari ng teritoryong ito ay pinangalan ng Gouwo. Si Gouwo ay patay na, pinatay ng isang 8th Grade Division Commander ng Southern Army sa isa sa Universe Cave Heaven sa labas ng Blue Sky Pass. Kaya, ang teritoryo ni Gouwo ay walang pinuno. Habang naglalakad ang Expeditionary Force, hindi maiiwasang kumalat ang balita ng kanilang pagsulong. Gayunpaman, hindi sila nakatagpo ng anumang tunay na anyo ng paglaban. Maging ang teritoryo ni Gouwo ay hindi pinoprotektahan ng Black Ink Clan. Mayroong ilang mga Black Ink Clansmen na sapat na matapang upang salakayin ang Expeditionary Force, ngunit marami ang napagtanto na ito ay pagpapakamatay at tumakas lamang ng mas malalim sa teritoryo ng Black Ink Clan. Tumagal lamang ng ilang oras para makuha ng Expeditionary Force ang tahanan ni Gouwo. Bagamat marami silang napatay, karamihan ay mga serf at low-grade clansmen. Ito ay inaasahan lamang. Karamihan sa mga puwersa ni Gouwo ay ida-employ upang lumahok sa pagkubkob sa Blue Sky Pass at sa gayon ay patay na. Nang makita ng mga naiwan ang sumusulong na Expeditionary Force, natural na alam nila na kung sino man ang ipinadala sa Blue Sky Pass ay nalipol na. Kaya, ang mga maaaring agad na tumalikod at tumakbo para sa kanilang buhay. Hindi tumigil ang Expeditionary Force matapos nilang makuha ang lugar na ito. Parehong alam ni Ding Yao at Zhong Liang na ang bilis ay mahalaga, kaya kakaunting bilang lamang ng mga lalaki ang itinalaga upang linisin ang larangan ng digmaan habang ang natitirang bahagi ng hukbo ay nagpatuloy. Ang tinatawag na paglilinis sa larangan ng digmaan ay walang iba kundi pandarambong sa mga mapagkukunan. Katulad ng ginawa ni Yang Kai sa Royal Domain ng Mugwang. Ang isang sariling teritoryo ng Territory Lord ay ang pinakamaunlad na lugar sa bawat rehiyon. Ito ay kadalasang mayroong maraming mga tindahan at mapagkukunan ng paglilinang na hindi gustong palampasin ng Expeditionary Force. Nanatili rin si Yang Kai. Gayunpaman, hindi siya interesado sa pagnanakaw ng mga mapagkukunan dahil hindi na ito kaakit-akit sa kanya. Ang mga mapagkukunan sa kanyang miniature universe ay hindi na mauubos sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya nanatili ay upang makakuha ng subnest. Noong nakaraan, dinala niya si Miao Feiping sa teritoryo ng isang feudal lord at inilipat ang low-grade Black Ink Nest sa kanyang miniature universe, ngunit nalante ito kaagad pagkatapos. Malinaw na ang isang mature na Black Ink Nest ay hindi madaling ilipat. Ito ay tulad ng isang malaking puno, kaya ang pagputol ng mga ugat nito upang ilipat ay papatayin ito. Kung makakakuha siya ng hindi pa napipisa na subnest at alagaan ito sa kanyang miniature universe, maaaring iba ito.
Nanatili rin si Fang Ying at kumilos bilang kanyang tagapagtanggol dahil mahina si Yang Kai nang ang kanyang kamalayan ay konektado sa Black Ink Nest. Magkakaroon ng problema kung ang isang nakatagong Black Ink clansman ay tumalon at atakihin siya. Nakasimangot si Fang Ying habang pinapanood si Yang Kai na pumasok sa Territory Lord Black Ink Nest. Dahil sa aura sa loob ng Black Ink Nest, hindi siya komportable at medyo naduduwal. Kung hindi niya kailangang bantayan si Yang Kai, hinding-hindi siya makakalapit sa ganoong lugar. Habang naglalakad si Yang Kai, hindi nagtagal ay nakarating siya sa gitnang silid. Nag-isip si Yang Kai at tila nag-aalangan na kumilos. Sa totoo lang, kahit na siya ay nasa loob ng Black Ink Nests noon, at sinamantala pa ang kanilang kakaibang network upang talunin ang maraming feudal lord sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang mga kamalayan, hindi pa rin niya naiintindihan kung paano magpisa ng subnest. Pagkatapos ng lahat, hindi sinabi sa kanya ni Zago ang tungkol dito. Malinaw, ang pagpisa ng subnest ay isang function ng isang Territory Lord Black Ink Nest at nangangailangan ng isang tiyak na halaga ng mga mapagkukunan, ngunit tungkol sa eksaktong proseso, si Yang Kai ay walang ideya. Sa harap ni Yang Kai ay ang Black Ink Pool, kung saan ang Black Ink Strength ay bumagsak at lumundag na parang ito ay isang ominous beast. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang miniature universe at ginamit ang kanyang sariling puwersang pandaigdig bilang tulay upang i-connecta ang kanyang kamalayan sa kamalayan ng Black Ink Nest upang magsiyasat ng kaunti. Sa kanyang pagtataka, hindi siya pumasok sa kakaibang espasyo sa pagkakataong ito. Para bang ang buong katawan niya ay iisa sa Black Ink Nest, at nakikita niya ang estado ng Black Ink Nest na parang sa kanya. Agad na naunawaan ni Yang Kai na ang iba't ibang lokasyon ng Black Ink Nest ay may iba't ibang layunin. Ang lugar na ito, kung saan matatagpuan ang Black Ink Pool, ay kung saan dadalhin ang Black Ink Clansmen at gagawin ang mga subnest. Iisipin na ito ay simple. Sa isang ideya, agad na nagsimulang magtrabaho si Yang Kai, kumuha ng malaking halaga ng mga mapagkukunan mula sa kanyang miniature universe at iniksyon ang mga ito sa Black Ink Pool. Ang Black Ink Strength sa loob ng Black Ink Pool ay lalong bumagsak, at habang ang napakaraming mapagkukunan ay nawala, ang masaganang enerhiya ay matako na hinihigop ng Black Ink Nest. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga dingding ng silid, na mataba, ay tila bumubuo ng isang tumor. Mabilis na lumaki ang tumor at biglang nabasag ang dingding, at lumabas ang isang basang parang hayop na Black Ink Clansman, nanginginig. Papa! Higit pang mga tunog ng pagpunit ang umalungaw habang ang mga dingding ng laman ng silid ay napisa ng higit sa isang dosenang Black Ink Clansmen na may iba't ibang anyo. Nakaramdam ng matinding lamig si Fang Ying habang pinapanood niya ang lahat ng ito. Bagamat alam niya na ang Black Ink Nest ay nagsilang ng Black Ink Clansmen, walang tao ang aktwal na nakasaksi sa proseso noon. Ang mga Black Ink Clansmen na ito ay hindi ganap na napisa ni Yang Kai. Hindi pa sila ganap na nabuo bago siya pumasok sa lugar na ito, at sa gayon, ay hindi napisa. Matapos mag-inject ng resources si Yang Kai sa Black Ink Pool, pinabilis ang kanilang development at nagawa nilang mapisa. Ang bagong hatched Black Ink Clansmen ay hindi gaanong banta, ni hindi kwalipikadong maging cannon fodder, kaya't pinitik ni Fang Ying ang kanyang longsword at ang alon ng sword chi ay pinatay silang lahat sa lugar. Pagkatapos ay sumigaw siya. Squad leader. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nakita ang sitwasyon sa paligid niya, at agad na tumugon. Baguhin ko ang aking diskarte. Iyon ang unang beses niyang sumubok na gumawa ng Black Ink Nest, at hindi siya sigurado kung paano ito gagawin, kaya hindi niya sinasadyang napisa ang isang dosenang Black Ink Clansmen. Gayunpaman, pagkatapos niyang gumawa ng ilang mga pagsasaayos, hindi na nabasag ang makapal na pader ng tumor, at wala ng mga Black Ink Clansmen ang ipinanganak. Sa halip, ang buong Black Ink Pool ay napuno ng mayamang kapangyarihan at lalong gumalaw. Nadama ni Fang Ying na sayang ang napakaraming mapagkukunan na isakripisyo sa Black Ink Pool. Ang Blue Sky Pass ay naging mayaman lamang sa nakalipas na ilang dosenang taon, pagkatapos ipakilala ni Yang Kai ang Void Yin Yang Mirrors. Noong nakaraan, napakahigpit ng cultivation resources sa bawat Great Pass kaya kailangan nilang mag-ipon hanggat kaya nila, kahit kailan nila magagawa. Sanay siyang mamuhay sa kahirapan, kaya napangiwi siya nang makita niyang itinapon ni Yang Kai ang mga mapagkukunan sa ganoong paraan. Gayunpaman, alam din niya na may sariling dahilan si Yang Kai. Kung makakakuha siya ng Black Ink Nest, tiyak na malaki ang pakinabang nito. Ang interoperability sa pagitan ng Black Ink Nest at ng Black Ink Clan ay maaaring magbigay daan sa kanila na manektik sa Black Ink Clan nang hindi na kailangang umalis sa kanilang sariling teritoryo. Hindi tiyak kung gaano karaming mapagkukunan ang inilagay sa Black Ink Pool, ngunit pagkatapos ng ilang araw, bigla itong nanginig habang umiikot ang tubig. May lalabas na sana mula rito.
Tumingin si Fang Ying at pagkaraan ng ilang sandali, isang maliit at napakagandang black ink nest ang lumabas mula sa kumukulong tubig. Kasabay nito, pinagaan din ni Yang Kai ang kanyang ginagawa at tumingin sa maliit na black ink nest na nagmula sa black ink pool. Marahan siyang napabuntong hininga nang mapagtanto niyang hindi nauubos ang kanyang mga pagsisikap. Martial Pick, Kabanata 5148. Ang limitasyon. Bagamat nagtagumpay siya sa pagkuha ng subnest, hindi sigurado si Yang Kai kung gagana ito dahil sa espesyal na koneksyon sa pagitan ng Territory Lord Black Ink Nests at ng Feudal Lord Black Ink Nests. Gayunpaman, kailangan niyang subukan ito para makasigurado. Matapos ilagay ang subnest sa kanyang miniature universe, hindi nagmadali si Yang Kai para mapisa ito. Pansamantala niya lang itong inilagay sa isang lugar na nakabukod. Ilang sandali pa, siya, kasama si Fang Ying, ay umalis sa lugar. Squad leader, balak mo bang sirain ang Black Ink Nest? Tanong ni Fang Ying. Tumanggo si Yang Kai. Siyempre, hindi ko ito maaaring iwanan para magamit ng Black Ink Clan. Inilabas ni Fang Ying ang kanyang espada, nagpadala ng lumilipad na slash na naghati sa Black Ink Nest sa isang iglap. Bumulwak ang rich Black Ink strength mula sa dalawang hati at nagsimula itong malanta. Patuloy na sinusuri ni Yang Kai ang subnest sa miniature universe, at pagkaraan ng ilang sandali, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang dami kong naisip. Ang subnest na ginugol niya ng maraming mapagkukunan upang makuha ay mabilis na nalante pagkatapos na sirain ang Territory Lord Black Ink Nest. Bagamat inaasahan na niya ang magiging resulta nito, nakaramdam pa rin siya ng pagkabigo. Tila ang koneksyon sa pagitan ng mid-grade Black Ink Nest na ito at ng low-grade Black Ink Nests na nabuo mula rito ay hindi masisira, at kahit na hindi ito ilipat sa kanyang small universe ay maaaring ihiwalay ito. Kung masira ang mid-grade Black Ink Nest na konektado dito, hindi rin maliligtas ang low-grade Black Ink Subnest. Kapag naiwan sa lugar ang mid-grade Black Ink Nest, mapangalagaan ni Yang Kai ang subnest. Gayunpaman, ito ay malinaw na hindi makatotohanan. Gaano man kalakas ang Expeditionary Force, hindi nila ganap na maalis ang lahat ng Black Ink Clansmen sa paligid ng Blue Sky Pass. Hanggat ang Black Ink Clan dito ay hindi pa ganap na nalipol, ang pag-iiwan ng anumang Black Ink Nest sa paligid ay makikinabang lamang sa Black Ink Clan. Matapos ay compose ang sarili, ginamit ni Yang Kai ang kanyang Divine Sense upang suriin ang lugar at tiniyak na walang laman ang lugar na ito. Umalis na ang kanyang mga kaalyado na naiwan upang mangolekta ng mga mapagkukunan. Kaya, ginamit nila ni Fang Ying ang Universe Transference Law para bumalik sa Dawning Light. Para sa isang oras, ang momentum ng Expeditionary Force ay hindi napigilan. Habang nagmarcha ito, ang Black Ink Clan ay hindi nakagawa ng anumang mabisang pagtutol laban sa napakalakas nitong kapangyarihan, at karamihan ay tumakas bago pa man sila dumating. Kalahating taon pagkatapos ng unang sortie ng Expeditionary Force, nakuha nila ang 4 na domain na pag-aari ng Territory Lords. Nasira din nila ang 4 na mid-grade Black Ink Nests at nawalis ang teritoryo ng ilang dosenang Feudal Lord. Ito ay noong ang Expeditionary Force ay sumulong sa isang tuwid na landas. Kailangang sabihin na marami pa sana silang naabot kung handa silang lumihis. Pagkalipas ng 6 na buwan, sa wakas ay nakatagpo ang Expeditionary Force ng isang mahirap na labanan. 3 Territory Lord Domain ang layo mula sa Royal City, ang Black Ink Clan ay muling nagtipon ng isang hukbo na may bilang na daan-daang libo. Ang hukbong ito ay lumaban sa Expeditionary Force na may matibay na determinasyon. Ang ganting atake ng Black Ink Clan ay naging mas matindi habang ang Expeditionary Force ay nagmarcha ng mas malalim sa kanilang teritoryo dahil ang human incursion na ito ay isang malaking insulto sa kanilang pride. Sila ang laging umaatake. Ito ang unang pagkakataon sa hindi mabilang na mga taon na inatake sila ng mga tao nang napakalapit sa Royal City. Gitling. Ang 3 sakop ng Territory Lord na ito ay ang natitira na lang bago ang mga tao ay maaaring salakayin ang Royal City. Malaking kahihiyan para sa buong Black Ink Clan kung malalabag ang kanilang Royal City. Bagamat maraming Territory Lords ang namatay sa pinakahuling pagkubkob sa Blue Sky Pass, hindi sila ganap na nalipol. Ang orihinal na bilang ng Territory Lords ay mas malaki kaysa sa bilang ng 8th grade humans. Kung isasaalang-alang ang mga hindi na-deploy, at ang mga nakatakas mula sa Blue Sky Pass bagaman, mayroong hindi bababa sa 40 Territory Lords na nabubuhay pa. Ang Black Ink Clan Army, na pinamumunuan ng higit sa 20 Territory Lords, ay tumayo sa harap ng Expeditionary Force. Ang dalawang panig ay nakipaglaban sa halos 100 laban sa loob lamang ng 3 buwan. Ang bawat panig ay nagkaroon ng mga pagkalugi sa iba't ibang antas.
Ang katatagan at determinasyon ng Expeditionary Force ay nagulat sa Black Ink Clan at marami ang napatay sa defensive battle na ito. Gayunpaman, nagpatuloy sila sa muling pagsasama-sama, pag-atake, at pagdurusa ng paulit-ulit ng walang pag-aalinlangan. Ang Black Ink Clan ay may malaking kalamangan sa mga tuntunin ng lokasyon. Ang kanilang mga reinforcements ay hindi kailangang maglakbay ng malayo, kaya madali silang magtipon mula sa lahat ng panig at kahit na maghanap ng mga pagkakataon upang palibutan ang Expeditionary Force. Ang labanan ay sumiklab sa buong nasasakupan ng Territory Lord na ito, at ito ay napakadugo kaya ang malawak na kahabaan ng kawalan na ito ay naging isang napakalaking libingan para sa Black Ink Clan. Pagkalipas lamang ng isang taon, ganap na nasakop ang nasasakupan ng Territory Lord. Sa taong iyon ng labanan, higit sa 1,000,000 Black Ink Clansmen ang namatay. Literal na natatakpan ng makapal na Black Ink strength ang kalapit na kawalan, at pinawi ng malalaking Black Ink clouds ang kalangitan. Maliban sa mga legion ng Black Ink Clan Cannon Fodder na napatay, 2 pang Territory Lords ang bumagsak sa isang taon na labanang ito. Habang ang mga labi ng Black Ink Clan ay umatras sa susunod na Territory Lord Domain, at ang Expeditionary Force ay patuloy na sumulong, inaasahan lamang na ang mga tao ay sasalubungin ng mas matinding pag-atake at pagtutol. Ito ay katulad ng sitwasyong naranasan ni Yang Kai nang gumawa siya ng kalituhan sa Yinyang Pass. Habang lumalalim siya sa teritoryo ng Black Ink Clan, mas nagiging concentrated ang paglaban ng kaaway. Nag-set up ang Expeditionary Force ng isang pansamantalang kampo sa isang napakalaking universe fragment sa domain ng kamakailang nasakop na Territory Lord Domain. Ang Array Masters ay nagayos ng isang napakalaking Grand Array upang ihiwalay ang nakapalibot na Black Ink Strength upang ang mga sundalo ay makapagpahinga at gumaling. Ang 38th Grade Division Commander, sa pangunguna ni Ding Yao at Liang Yulong, ay nagtipon sa isa sa pinakamalaking tent. Si Yang Kai ay tinawag at sinaludo bago tumingin sa 2 lalaking nakaupo sa harapan. Ano ang iyong mga utos, seniors? Sinabi ni Ding Yao. Ilang universe array ang kailangan para mag-set up ng direktang link sa Blue Sky Pass mula rito. Ang universe array ay isang napakamaginhawang tool na nagpapahintulot sa mga cultivator na gamitin ang universe transference law upang bumalik dito anumang oras na gusto nila. Hanggat sila ay nasa iisang mundo, mayroong, ayon sa teorya, walang limitasyon sa distansya na maaaring tahakin ng isa. Gayunpaman, mayroon pa ring mga limitasyon sa kung ano ang maaaring tiisin ng mga individual na cultivator. Napakalayo ng lugar na ito mula sa Blue Sky Pass. Gayunpaman, ang mga mula sa Blue Sky Pass ay maaari pa ring gumamit ng universe arrays sakay ng Purifying Black Ink battleships upang makipag-ugnayan sa Expeditionary Force. Gayunpaman, kung talagang sinubukan ng isang cultivator na direktang mag-teleport pabalik, hindi marami sa kanila ang makakaligtas sa mga stress ng transit sa pamamagitan ng Void. Kahit na ang isang 7th Grade Heaven Opening Realm Master ay nahaharap sa panganib ng agarang kamatayan kung sinubukan nila ito. Marahil ang 8th Grade Masters lamang ang ligtas na makakamit ito. Kaya, kailangang magkaroon ng transit point na nakaset up gamit ang isa pang universe array. Si Yang Kai lang ang may kakayahang gawin ito, kaya naman ipinatawag siya ng 8th Grade Masters. Saglit na nag-isip si Yang Kai bago sumagot. Kung isasaalang-alang ang mga limitasyon ng pagtitiis ng mga nasa 5th grade, dapat ay sapat na ang 2. Tumanggo si Ding Yao at sumagot. Tulad ng inaasahan. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai habang nagtanong. Hindi ba nagpapatuloy ang Expeditionary Force? Umiling si Ding Yao. Hindi pwede. Bagamat ang Black Ink Clan ay nakaranas ng malaking pagkalugi, nakaranas din kami ng mga casualty. Ang mga sundalo ng Expeditionary Force ay kailangang uminom ng Purifying Black Ink pills sa tuwing lalaban sila sa Black Ink Clan. Pagkatapos ng napakahabang krusada, ubos na ang stock ng Purifying Black Ink pill. Ang mga barkong pandigma ay dumanas din ng iba't ibang antas ng pinsala, na hindi maaaring ayusin sa init ng labanan. Bukod pa rito, may iba pang mga pagsasaalang-alang, kaya ang krusada na ito ay kailangang huminto dito. Naunawaan ni Yang Kai ang lahat ng mga isyong ito at inaasahan din na mangyayari ito sa madaling panahon. Sa katunayan, ang mga nasa Expeditionary Force na may kaunting foresight ay alam na sila ay nasa limitasyon ng kung ano ang maaari nilang gawin ng malayo sa Blue Sky Pass. Ang mga casualty ay magsisimulang mabilis na umakyat kung ang Expeditionary Force ay sumulong pa. Bukod pa rito, habang papalapit sila sa Royal City, mas magiging matindi ang pagtutol ng Black Ink Clan. Hindi kinaya ng mga puwersa ng Blue Sky Pass ang gayong pagkatalo. Kahit na ang krusada ay hindi ganap na matagumpay, ito ay isang mahusay na tagumpay pa rin para sa humans upang dalhin ang laban sa Black Ink Clan. Privado,
Pinag-uusapan ng mga sundalo kung kailan authorize ang Expeditionary Force, ngunit maraming iba't ibang opinyon at walang tiyak na conclusion. Pagkatapos ng lahat, tanging ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters lang ang may autoridad na magpasya sa mga bagay na iyon. Ang isang 7th grade master na tulad ni Yang Kai ay walang autoridad na talakayin ang mga naturang bagay sa 8th grade masters. Gayunpaman, ang sinabi ni Ding Yao ay tila nagpapahiwatig na hindi niya intensyon na umatras. Kung mag-withdraw sila, bakit mag-abala pang ayusin ang higit pang universe arrays? Biglang napagtanto ni Yang Kai ang isang bagay at nagtanong. Mga Ginoo, balak mo bang permanenteng sakupin ang lupang kinuha namin at bawasan ang teritoryong kontrolado ng Black Ink Clan? Ngumiti si Liang Yulong at sinabing, mabilis ka, balak naming manatili sa aming posisyon dito, palawakin ang aming teritoryo habang binabawasan ang Black Ink Clans. Ang Expeditionary Force ay gumugol ng napakaraming oras at nagbayad ng napakalaki upang makakuha ng napakalaking teritoryo, paano natin ito maibibigay ng ganoon na lamang? Hindi uusad ang Expeditionary Force, pero hindi rin tayo authorized. Magtatayo kami ng isang pasulong na outpost dito at itataboy ang sinumang Black Ink Clansmen na maglakas loob na pumasok sa saklaw nito. Siguradong nagngangalit ang Black Ink Clan na nawalan ng napakaraming teritoryo. Sa pamamagitan lamang ng pagkatalo ng Black Ink Clan pagkatapos ng mga laban, aabutin sila ng mahigit 1,000 taon para muling mabuo ang kanilang mga puwersa. Hanggat naririto ang Expeditionary Force, walang paraan na ganap na maibalik ng Black Ink Clan ang kanilang pundasyon. Nagulat si Yang Kai sa katapangan ng 8th grade masters na ito. Sa paggawa nito, tiyak na mahihirapan ang Black Ink Clan. Hindi lamang mawawala sa kanila ang halos kalahati ng kanilang mga teritoryo, ang lahat ng mga mapagkukunan ng mga teritoryong iyon ay ipagkakait sa kanila. Kung wala ang mga mapagkukunang iyon, ang muling pagtatayo ng kanilang hukbo ay magiging 2 beses ang haba. Kaya, kahit na ang Expeditionary Force ay hindi kasing lakas ng buong Blue Sky Pass, hanggat nananatili sila dito, magagawa nilang higpitin ang pagpapanumbalik ng Black Ink Clan sa theater na ito. Inihula pa ni Yang Kai na ang Expeditionary Force ay patuloy na maglulunsad ng mga pag-atake paminsan-minsan upang hadlangan ang mga pagsisikap sa pagbawi ng Black Ink Clan. Kapag ang oras ay tama, ang pag-atake at pagsakop sa Royal City ay tiyak na isang posibilidad. Ang gayong maluwalhating layunin ay hindi maaaring maisakatuparan sa isang gabi bagaman at mangangailangan ng maraming taon ng pagsisikap. Kung ikukumpara sa isang direktang pag-atake sa Royal City, ang taktika na ito ay mas mabagal, ngunit ito ay mas ligtas at sigurado. Higit pa rito, hindi pinahintulutan ng kasalukuyang sitwasyon ang Expeditionary Force na magpatuloy sa kanilang marcha pasulong. Ang kanilang logistic ay hindi makasabay at ang mga sundalo ng Expeditionary Force ay kailangang magpahinga at magpagaling tulad ng Black Ink Clan. Ang Blue Sky Pass ay mayroon lamang mga 30,000 hanggang 40,000 na mga sundalo, kaya ang pagtatayo ng isang pasulong na outpost dito ay magpapakalat ng mga puwersa nito ng manipis. Higit pa rito, kailangang bantayan ang universe arrays na kailangang i-set up sa pagitan ng dalawa, na kukuha ng mas maraming manpower. Gayunpaman, hindi ito inaalala ni Yang Kai dahil ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang siyang gagawa ng mga detalye. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay maghanap ng mga angkop na lokasyon para sa dalawang universe array, at pagkatapos ay i-connecta ang Expeditionary Force at Blue Sky Pass ng magkasama, upang matiyak na mabilis nilang masusuportahan ang isa't isa. Iyon ang dahilan kung bakit siya ipinatawag ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa pulong.